Hindi lahat ng kwento ay katangisi. Ang ilan dito ay hango sa lihim na minsang itinago sa likod ng katahimikan. Welcome sa Storytime with Miss GK. Ako si Luisa, 29 years old. Isang misis na sa paningin ng iba ay maayos ang buhay. May asawa, may bubong na inuuwian, at may ngiti sa harap ng tao. Pero sa likod ng ngiting iyon, araw-araw akong nauupos. Ang asawa ko, si Romeo, 34 years old, isang tricycle driver. Sa umpisa, mabait siya, masipag, mapagmahal. Pero habang tumatagal, mas dumadalas ang amoy alak kaysa sa halik. Mas malakas ang sigaw kaysa sa lambing. Halos gabi-gabi, away ang ulam namin. Minsan, dahil sa pera. Minsan, dahil sa selos. Minsan, dahil lang gusto niyang may masisi. Wala kang silbi. Paulit-ulit niyang sigaw sa akin. Isang gabing umuulan. Tahimik lang akong umiyak. Sanay na. At doon nagsimulang mamatay ang isang parte ng pagkatao ko. Kaya nang ialok sa akin ng aking ninong, si Ninong Carding, 56 years old, na tumira at magtrabaho sa bahay niya bilang kasambahay. Pumayag ako. Biyudo na siya. Walang anak. Tahimik ang bahay. At higit sa lahat, malayo sa sigawan. Hindi ko akalain ang katahimikan na hinahanap ko. Doon pala magsisimula ang pinakamalakas na gulo ng buhay ko. Si Ninong Carding ay kilala sa amin bilang isang respetadong negosyante sa bayan. Maayos magsalita. Malinis manamit. Hindi tulad ng lalaking inuuwian ko na palaging amoy alak at galit. Mula pa pagkabata ko, siya na ang nakikita kong simbolo ng isang lalaking may paninindigan. At doon ako nagkamali. Dahil hindi lahat na mukhang maayos, malinis ang intensyon. Sa unang gabi ko sa bahay nila, napansin ko agad ang titig niya. Hindi naman bastos. Hindi rin hayagan. Pero matagal. Mabigat. Parang may binabasa sa akin na hindi ko kayang itago. Luisa. Sabi niya isang gabi habang nagliligpit ako ng mesa. Alam mo, hindi ka dapat pinapabayaan ng asawa mo. Napatingin ako sa kanya. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako sumagot. Pero may kumurot sa dibdib ko. Dahil may isang taong nakapansin. Mga araw ang lumipas. Mga linggo. Tahimik ang bahay. Pero maingay ang isip ko. Hanggang sa isang gabi. Habang nagkakape siya sa sala. At ako'y magpapaalam na sana para matulog. Bigla niya akong pinigilan. Luisa, may sasabihin ako. Mahinaon niyang tono. Umupo ako. Kabado. Kinakabahan. Doon niya inilahan ang lihim na matagal na niyang kinikimkim. Ang paghanga at ang alok. Hindi kita sasaktan, sabi niya. Gusto lang kitang pasayahin at tutulungan din kita. Parang huminto ang mundo ko. Pera kapalit ng ligaya. Isang kasundo ang hindi ko kailanman inakalang papasok sa buhay ko. Kaya naman, tumayo ako agad. Nanginginig. Ninong, may asawa po ako. At ninong po kita.
Hindi po yun pwede. Tumalikod ako at pumasok na sa kwarto. Pero kahit isara ko ang pinto, hindi ko na isara ang isip ko. Dahil sa labas ng kwartong iyon, naghihintay ang isang alok na unti-unting sisira sa lahat ng pinaniniwalaan ko. At sa kabilang dulo naman ng bayan, naghihintay ang asawang muling uuwi. Lasing, galit, at handang ipaalala sa akin kung gaano ako kawalang halaga. Hindi ko pa alam noon na ang gabing iyon, ang huling gabi, nabuo pa ang konsensya ko. Akala ko, matapos kong tanggihan si Ninong Karding, doon na matatapos ang lahat. Akala ko, sapat na ang isang matatag na hindi para tuluyang mabaon ang alok niya sa limot. Pero mali ako. Dahil ang tukso, kapag araw-araw mong nakikita, unti-unting humahanap ng siwang sa puso mo. Sa bahay niya, maayos ang lahat. Walang sigawan, walang basag na bote, walang murang bumabagsak sa tenga ko. Gigising ako ng maaga, magluluto ng almusal, maglilinis ng sala. Tahimik si Ninong. Minsan, nagbabasa ng dyaryo. Minsan, tahimik lang na umiinom ng kape habang nakatingin sa bintana. At paminsan-minsan, nakatingin sa akin. Hindi na niya inulit ang alok. Hindi na niya binanggit. Para bang walang nangyari. Pero ramdam ko, sa bawat titig na mas tumatagal ng kaunti, sa bawat papuring binibitawan niya na mas personal kaysa dapat. Luisa, mas gumaganda ka araw-araw. Minsang sabi niya. Ngumiti lang ako. Pilit na ibinabalik ang distansya. Pero sa loob-loob ko, isang gabi, day off ko, umuwi ako kay Romeo. At doon ko naramdaman ang malinaw na kaibahan. Umuwi na naman siyang lasing. Amoy alak, amoy galit. Akala mo kung sino ka na. Sigaw niya habang hinahagis ang tsinelas sa sahig. Kasambay ka lang naman ng ninong mo. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit. Ang sigaw niya o ang katotohanang wala na akong maramdaman. Parang pagod na ang puso kong masaktan. Kaya naman, pagbalik ko sa bahay ni Ninong, nakita niya ang pasa sa braso ko. Hindi niya po sinadya. Sabi ko, hindi siya nagsalita. Pero nakita ko ang panga niyang kumunot. Galit. Hindi sa akin, kundi sa lalaking gumawa noon. Maupo ka. Mahina niyang utos. Nilagyan niya ng yelo ang braso ko. Maingat. Dahan-dahan. Parang takot siyang masaktan ako. Doon ako muntik bumigay. Hindi dahil sa haplos, kundi dahil sa pag-aalaga. Hindi mo deserve yan, sabi niya. At sa unang pagkakataon, umiyak ako sa harap ng ibang lalaki. Unti-unti siyang lumapit at niyakap niya ako ng mahigpit habang umiiyak. Bakit ba kasi nagtitiis ka sa asawa mong walang ibang alam, kundi saktan ka? Hindi ako sumagot dahil hindi ko din alam kung bakit nga ba ako nagtitiis sa kanya. Andito ako, Luisa. Handa akong alagaan ka. Buksan mo lang ang mga mata mo at huwag mong isara ang puso mo. Luisa, matagal na kitang gusto. Kung papayagan mo akong pumasok sa buhay mo, hayaan mong ipakita ko sa'yo kung ano ang tunay na pagmamahal. Nakatingin siya sa mata ko habang sinasabi iyon. Kitang-kita ko ang sinseridad sa mata niya. Unti-unti
ay lumapit ang mukha niya sa mukha ko. Pero imbis na pigilan ko siya, ay unti-unti kong dinama ang sandaling iyon. Pero ramdam na ramdam ko pa rin ang pag-iingat niya sa akin. Bagay na hindi ko naranasan sa asawa ko. Pagpasok namin sa kwarto, napakaganda mo, Luisa. Ninong, nahihiya akong sambit. Huwag ka nang mahiya, Luisa. Ako ang bahala sa'yo. At doon, tuluyan nang nangyari ang hindi dapat. Ang lahat ng lungkot ko nung araw na yon ay pinalitan ni Ninong ng ligaya. Basta ang alam ko lang, masayang masaya ako noon. Tila ba mga batang pagod na pagod naglaro. Ninong, tama po ba itong ginawa natin? Huwag kang mag-alala, Luisa. Handa ako sa anumang pwedeng mangyari. Salamat at hinayaan mong mangyari to. Dahil sa'yo, naramdaman ko ulit kung paano mabuhay. Ninong naman, nagbibiro pa kayo? Hindi ako nagbibiro, Luisa. Simula mawala ang asawa ko, hindi na ako naghanap pa ng ibang babae. Dahil ikaw ang matagal ko nang inaasam. Hindi ko akalain na darating ang araw na to na nasa bisig na kita. Hindi na ako sumagot dahil nakaramdam na ako ng antok. Nang magising ako, wala na sa tabi ko si Ninong. Pero sa kabila noon, wala akong pinagsisisihan. Pagbangon ko, sakto namang pumasok si Ninong. Good morning. Good morning po, Ninong. Naihiyang bati ko. Ngumiti siya at lumapit sa akin. Pakiramdam ko, namula ang pisngi ko sa ginawa niya. Dahil sa tagal namin ng asawa ko, never siya naging ganun ka-sweet. Ninong naman hampas ko sa kanya. Sabay takbo sa banyo at naligo na. Pagbaba ko, nakaredy na ang pagkain. Nagulat ako kasi siya na ang naghanda ng pagkain. Kumain ka na. Alam kong gutom ka na dahil pagod na pagod ka kagabi. Ngisi niya. Ninong, kayo po naghanda nito? Oo. Pero ako po dapat ang gumawa nito. Luisa, hawak niya sa kamay ko. Magmula ngayon, ayoko nang napapagod ka dito sa bahay ko. Pero Ninong, wala nang pero, Luisa. Kumain ka na at baka lumamig ang pagkain. Salamat po, Ninong. Pagkatapos ng araw na yon, hindi na kami bumalik sa dati ni Ninong. Naging komportable na din ako sa kanya. Nagtatawanan, nagbibiroan kami, at naglalambingan. Aaminin ko, hindi ko na naisip yung asawa ko noon. Napupunan na lahat ni Ninong Carding ang pagkukulang ni Romeo sa akin. Yung mga bagay na hindi ko naranasan kay Romeo, ipinaranas lahat sa akin ni Ninong. Binibigyan na din niya ako ng mga material na bagay. Bagong cellphone, bagong damit. Hindi ko hiningi, pero kusa niyang ibinibigay. Inilalabas din ako ni Ninong para mag-date kami sa syudad. Lahat ng iyon, hindi ko naranasan sa mapanakit kong asawa. Kaya naman, para akong bumalik sa pagiging dalaga. Kung kiligin kay Ninong Carding. Nagpatuloy kami na ganun ni Ninong sa mga sumunod na araw. Tahimik at payapa sa pakiramdam. Ngunit isang araw, tumawag si Romeo sa akin. Galit na galit. Mukhang nakainom na naman.
Ano? Hindi mo pa naisipang umuwi? Nagpapakasaya ka dyan sa pagiging alipin sa ninong mo. Baka nakakalimutan mo. May asawa ka, Luisa. Pumintig ang tenga ko sa sinabi niya. Ikaw ba? Naisip mong may asawa ka? Ha, Romeo? Naisip mo ba ako? Saka mo lang ako maaalala kung kailangan mo ng punching bag. Alam mo, sawang-sawa na akong makisama sa'yo. Mabuti pang maghiwalay na tayo. Sumbat ko sa kanya. Abat matapang ka na? Gusto mo nang makipaghiwalay? Bakit? Siguro may ginagawa kayo ng ninong mo, no? Kaya mas gusto mo na dyan kaysa umuwi sa akin. Tumigil ka nga sa pinagsasabi mo. Ikaw tong hindi tinatrato ako bilang asawa. Ang kapal na mukha mo para pagbintangan ako. Bago pa siya sumagot, ay ibinaba ko na ang tawag. Hindi ko mapigilan ang luha ko. Nang lumapit si Ninong Cardi, niyakap ko siya ng mahigpit. Ninong, ayoko na. Gusto ko nang kumawala sa kanya. Tahan na. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Pag-aalo niya sa akin. Salamat po, Ninong. Salamat dahil nandyan ka sa tabi ko parati. Sabi ko naman sa'yo, hindi kita pababayaan, Luisa. Sa piling ni Ninong, ramdam ko ang seguridad na hindi ko naranasan sa mismong asawa ko. Ramdam ko ang pagmamahal niya. Kaya naman, hindi naging mahirap sa akin na mahulog ang loob ko sa kanya. Isang araw, habang masaya kaming magkasama ni Ninong, dumating si Romeo. Nagwawala sa labas. Luisa, lumabas ka dyan. Luisa! Luisa, alam kong nandyan ka lang. Nanginginig ako nang marinig ko ang sigaw ni Romeo. Ninong, si Romeo po. Huwag kang lalabas. Ako ang haharap sa kanya. Pero Ninong, baka po mapaano kayo. Huwag kang mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Nasa malapit lang ako, kaya rinig na rinig ko ang usapan nilang dalawa. Carding, nasaan ang asawa ko? Ilabas mo ang asawa ko dyan. Umalis ka na dito kung ayaw mong ipadampot kita. Huwag kang makialam sa amin ng asawa ko, Carding. Ilabas mo ang asawa ko. Ayaw ka na niyang makita. Hindi mo ba naiintindihan yun? Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Huwag mo nang antayin ako pa ang gumawa ng paraan. Hindi pa tayo tapos tanda. Tandaan mo yan. Babalikan ko kayo ni Luisa. Umalis si Romeo, na galit na galit. Pagpasok ni Ninong, niyakap ko siya. Ninong, baka may gawing masama si Romeo niya. Natatakot po ako. Hindi, Luisa. Idadaan natin sa korte ang lahat. Pero Ninong, malaki po ang magagastos doon. Ako ang sasagot ng gastusin. Makawala ka lang sa lalaking iyon. Maraming salamat po, Ninong. Maraming salamat. Mahal kita, Luisa. Kaya gagawin ko ang lahat para sa'yo. Tumingin ako sa mata niya at sumagot ako. Mahal din kita, Ninong. Prenoseso ang paghihiwalay namin. Noong una, ayaw pumayag ni Romeo. Pero dahil binantaan siya ni Cardi, nakakasuhan siya sa pananakit sa akin, ay tuluyan na siyang umatras. Dahil alam niya
na mahirap banggain si Ninong Carding. At lumipas ang ilang buwan. Tuluyan nang napawalang bisa ang kasal namin ni Romeo. Nung una, maraming mata ang humusga sa amin ni Ninong. Pero nung oras na yon, wala nang mas mahalaga sa akin kundi ang tuluyan na akong nakalaya sa asawa ko. Masakit na husgahan ako ng mga tao, pero si Ninong Carding ang tumulong sa akin sa pagbangon. Mali man ang naging simula namin, wala na akong pakialam dahil siya ang lalaking tumayo sa tabi ko sa panahong akala ko wala na akong silbi sa buhay. Hindi agad naging madali ang pagsasama namin ni Ninong. Maraming mata ang nakatingin, maraming bulong, maraming husga. May mga gabing tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang pinili ko, kung karapat-dapat ba akong lumigaya sa paraang ito. Pero araw-araw, pinatunayan niya sa akin ang kaibahan. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nanunumbat, hindi niya ako sinasaktan, hindi niya pinaparamdam na pabigat ako sa buhay niya. Isang araw, hindi ko lubos akalain na darating pa yun sa buhay ko. Nag-propose siya. Lumuhod sa harap ko at hinihingi ang kamay ko. Umiyak ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas may lalaking pinili ako ng buong buo. Tahimik kaming ikinasal. Mas pinili kong walang ingranding handaan, walang palabas. Basta ang malaga, puno ng katiyakan at puno ng pagmamahalan. Makalipas nga ang ilang buwan, dumating na ang pinakamagandang balita sa buhay ko. Buntis ako. Nang marinig yun ni Carding, hinawakan niya ang tiyan ko na parang hawak niya ang isang himala. Sa edad niyang yun, hindi niya akalaing magkakaroon pa siya ng anak. At ako, hindi ko akalaing mararanasan kong magdalang tao na walang takot, walang sigawan, walang luha. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang anak naming mahimbing na natutulog, alam kong hindi naging madali ang dinaanan ko. Dumaan ako sa maling desisyon, sa sakit, sa pagkawasak ng dangal sa mata ng iba. Pero natutunan ko ito. Minsan, ang unang pag-ibig ay hindi talaga para sa habang buhay. Minsan, kailangan mong masaktan ng todo para matutong pumili ng tama. At minsan, ang kaligayahan ay dumarating sa panahong akala mong huli na ang lahat. Hindi ko ikinukubli ang pagkakamali ko. Inaako ko ito. Pinaninindigan ko. Dahil sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan ko sa unang asawa, dito ko naranasan ang ikalawang pagkakataon. Isang buhay na tahimik, isang pagmamahal na may respeto, at isang pamilyang pinili ko araw-araw. Ito ang kwento ko. Hindi perpekto, pero totoo. Hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Luisa.